Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair? Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President.